Sa malawak at kahangahangang tanawin ng matayog na kabundukan at matatarik na bangin na nagtatagpo sa pagitan ng malalaking bato at makakapal na puno sa ilalim ng gabing kalangitan na puno ng bituin, na puno ng paghanga at pagkilala ang damdamin ni Namgang-an, tinanggap niya ang ganda at kadakilaan ng lugar na ito, nakilala at kinikilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamagandang kabundukan sa ilalim ng kalangitan. Sa mas malawak na tanawin ng lambak na nababalot ng mahinang hamog at kumikinang na maliliit na liwanag sa hangin, nakatayo silang dalawa sa patag na lupa sa magkabilang dulo ng espasyo, nagsalita si Sorayang at naalala niya ang matagal ng sabi-sabi ng mga tao, na sinumang tumitingin sa ganda ng kabundukang ito ay nakakalimutan ang lahat ng bigat at masasamang damdamin ng buhay. Sumagot si Namgang-an na bagamat tila madilim at lihim ang paligid sa gabi, mayroon naman itong sariling kakaibang alindog at katahimikan, kaya't sa kanyang pananaw ay perpekto at angkop ang lugar na ito upang dito sila magkaroon ng masiglang pagpapalitan ng kasanayan at lakas. Ibinahagi ni Namgang-an ang mga balitang narinig niya, na kamakailan lamang ay napapabalitang mayroong napakalaking tigre at isang gintong sorrow na madalas magpalipat-lipat at magpalipas ng oras sa mga bahaging ito ng kabundukan. Makikita ang malalaki at matitigas na paa at kuko ng mga nilalang na ito, isa ay maputi at malakas, ang isa naman ay may kulay na nagpapahiwatig ng kakaibang lakas, habang idinugtong ni Namgang-an na sa kanyang palagay ay baka isa lamang ito sa mga walang batayan at maling usap-usapan na kumakalat sa mga tao. Ngunit sa susunod na sandali ay lumitaw ang tunay na anyo ng mga nilalang, sa matataas na bato at matarik na dako ay nakatayo ang makapangyarihang tigre na may kulay pula at matatalim na mata, at sa tabi nito si Goldie na may mahabang balahibo at nagniningning na anyo. Sa pag-unawa ni Sorayang ay agad na napagtanto at naramdaman niya ang katotohanan, na ang mga nilalang na ito ay tila sumisimbolo at tumutugma sa kanilang dalawa, ang mga usap-usapan ay hindi lamang kwento kundi tila tumutukoy sa kanilang sariling lakas. Tumingin si Sorayang sa malayo, habang ang mukha ay lumitaw ang bahagyang ngiti, napagtanto niya na ang mga nilalang na ito ay matagal nang naririto at gumagalaw at nagpapalipas ng oras sa lugar na ito, tila sanay na sanay sa lakas at kapayapaan ng kabundukan. Kasunod nito ay ang mabilis at matatag na paggalaw, ang tela at damit ni Sorayang ay hamampas sa hangin, habang kumikilos siya, kasabay ng malinaw at matitinding tunog ng pagkilos at paghahanda na nagpapahiwatig na nagsisimula na ang tunay na pagtutunggali. Sa kabilang panig, makikita rin ang mahigpit at matatag na paghawak ni Namgang-an sa kanyang mahabang espada, kumikinang ito sa mahinang liwanag ng gabi, habang inihahanda niya ito, at ang kanyang kilos ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, habang nakatingin sa sandata ni Namgang-an, ipinahayag ni Sorayang ang kanyang taos-pusong paghanga, na napakaganda, napakakinis, at napakadakila ng sandatang hawak ni Namgang-an. Nakatayo ng tuwid at may pagmamalaki si Namgang-an, habang mahigpit ngunit banayad na hawak ang makinis at matalas na talam sa harap niya. Sa kanyang masiglang pananalita ay ibinahagi niya na ito ang kanyang pinakamamahal na sandata sa lahat, at bagamat puno ito ng ganda at kapangyarihan, nananatili itong walang nakatakdang pangalan, isang nameless sword, na hindi pa niya nabibigyan ng sariling tawag sa mahabang panahon ng paggamit nito. Nagsalita si Sorayang na para sa kanya ay labis na kahanga-hanga at sadyang napakaganda ng sandatang iyon upang manatiling walang pangalan, kaya't ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na balang araw ay makahahanap si Namgang-an ng angkop at marangal na tawag na karapat-dapat dito, bilang ganti at pagpapakita ng paggalang. Nagpasalamat si Namgang-an at ibinalik ang tanong, nagtanong siya tungkol sa pangalan ng sandatang hawak ni Sorayang, dahil malinaw na sa kanyang paningin ay isa rin itong dakila at napakahalagang kasangkapan sa pakikipaglaban. Buong pagpapakilala at may kalmadong diin na binanggit ni Sorayang ang pangalan nito, ang Heavenly Demon Blade. Idinugtong niya ng may kabab ang loob na sa katotohanan ay hindi siya nakahanap ng mas angkop at mas mainam na tawag kaysa rito, kaya't ito lamang ang napili niya upang maging tanda ng pagkatao at kapangyarihan nito. Ang mukha ni Namgang-an ay kitang-kita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at pag-usisa, habang paulit-ulit na binabanggit sa kanyang isipan ang pangalang narinig, ang Heavenly Demon Blade. Sa kanyang malalim na pagkaunawa ay napagtanto niya ang tunay na halaga nito. Bagamat simple lamang at maikli ang pangalan, ito ay sadyang matindi at malakas na pakinggan. Agad nitong pumapasok sa isipan at nagdudulot ng takot sa puso ng sinumang makakarinig nito. Sa masigla at matalas na tingin, habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Namgang-an, malinaw at maikling ipinahayag ni Sorayang ang kanyang mungkahi,
Nagtanong siya kung handa na ba sila at kung maaari na bang simulan ang kanilang pagtutunggali. Sa pagtingin at pag-obserbo sa kabuuang tindig at sigla ni Sorayang, habang bahagyang ginalaw ang kanyang sariling espada, inamin ni Namgang-an ang damdamin, na tila ang sandatang ito ay nasa sabik at puno rin ng sigla at pagnanais na makipagsubok at makipaglaban, katulad ng damdamin na nararamdaman ng may-ari nito. Sa susunod na sandali ay naramdaman ang bigat at lakas ng pagtindig. Ang paa ni Sorayang ay mahigpit na dumidiin sa lupa at nagpapakawala ng chi sa paligid, habang tinatanggap niya ang hamon at sinabing handa na siya at pumapayag na magsimula na ang lahat. Nakatayo si Sorayang ng matibay at balanseng posisyon, mahigpit na hawak ang Heavenly Demon Blade sa likuran at sa gilid, habang ang kanyang mahabang buhok at damit ay humahampas sa hangin dahil sa chi na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa biglaang pagbabago ng pangyayari, bago pa mandama po ang unang hampas, lumitaw sa isipan ni Sorayang ang matinding pagtataka at pagkabigla, lumaki ang kanyang mga mata at puno ng gulat, habang hindi niya inaasahan ang bilis at paraan ng pagsisimula ng galaw mula sa kabila. Kasabay ng kanyang pagtataka ay ang pagdaan ng isang napakabilis at maningning na guhit ng liwanag sa kalangitan at sa pagitan nila. Napakabilis at halos hindi masundan ng mata ang paggalaw nito. Ang unang hampas ay ibinagsak na ng walang babala at may napakalaking bilis at lakas mula sa panig ni Namgang-an. Sa susunod na sandali ay makikita ang mabilis na pag-uugnay ng matatalas at maningning na guhit ng asul na liwanag, mga hibla ng sword chi na bumubuo ng siksik na hugis, habang sa isipan ni Sorayang ay namumutawi ang pagkilala sa pambihirang katangian ng lakas ni Namgang-an, na ang kanyang chi ay nananatiling matatag, pantay, at walang pagbabago sa antas, hindi tumataas at bumababa kahit sa gitna ng matinding pagkilos. Sa mas malawak na tanawin kung saan nakatayo ng kalmado si Namgang-an sa gitna ng mga umiikot at nagtatagpo ang linya ng liwanag, mas lalong lumalalim ang pag-usisa at paghanga ni Sorayang, napansin niya na walang biglaang pagsabog at pagdami ng lakas, walang malakas na pagpapakawala ng alon ng chi, ngunit sa kabila ng ganitong payapang daloy ay biglang nabuo at nabalot siya ng isang matibay at halos hindi matatagos na harang at pananggalang sa buong paligid. Mas malinaw na nakikita ang buong anyo ng depensang ito, isang masalimuot na net of sword chi at balangkas na gawa sa matalas na chi ng espada. Sa isipan ni Sorayang ay nabuo ang mas malalim na pagkaunawa, na si Namgang-an ay nasa ganap na kahandaan sa bawat aspeto, sa katawan, sa isipan, at sa kanyang daloy ng lakas, at sa kanyang paningin ay tila hindi na ito tao lamang kundi isang buhay na espada na nakatayo sa harap niya. Sa kanyang damdamin ay nabuo ang matinding pag-iingat na kung susubukan pa niyang umatake, baka siya pa ang mapatay at mapahamak sa sarili niyang galaw. Sa pagharap sa ganitong hindi karaniwang kalagayan, sa sipan ni Sorayang ay namutawi ang matinding pagdududa. Pakiramdam niya ay walang anumang uri ng atake at pamamaraan ang makatatagos at makakagawa ng epekto sa matibay na pagtatanggol ni Namgang-an. Sa kanyang mahabang karanasan at pakikipagsubok sa iba't ibang mandirigma, inamin niya sa sarili na wala pa siyang nakaharap na kalaban na katulad nito, na may ganitong antas ng kontrol, katatagan, at ganap na pagkakaisa ng lakas at isipan. Sa mabilis at banayad na pagbabago ng hawak at posisyon ng kamay, damang-dama ang pagkakahawak ni Sorayang sa pulang hawakan ng Heavenly Demon Blade, ang sandata ay bahagyang kumislap at sumagot sa kanyang hangarin, habang ang hangin sa paligid ay humahaplos sa gilid ng talim nito. Sa panig naman ni Namgang-an, habang nakikita ang pagbabago ng kilos at tindig ni Sorayang, napuno siya ng pagkamangha sa bagong galaw. Sa pagmamasid mula sa malayo at sa kanyang pananaw, napansin ni Namgang-an ang bagong kalagayan, na ibinaba na ni Sorayang ang kanyang sandata at tila pinalambot at pinaluwag ang kanyang paghawak, isang bagay na hindi karaniwan sa gitna ng matinding pagtutunggali. Sa kanyang isipan ay nabuo ang tanong at haka-haka kung baka lumipat na ba ito sa mas mataas at mas lihim na antas ng kasanayan, ang tinatawag na Path of the Mind's Blade, kung saan hindi na kailangang itaas at hawakan ng mahigpit ang talim upang maging epektibo. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri at pagkilala sa daloy ng chi, agad na itinama ni Namgang-an ang sariling haka-haka, nalaman at nakita niya na hindi ito ang ganitong paraan, dahil naroon pa rin at patuloy na bumabalot at kumikilos sa paligid si Sorayang ang tunay at malakas na lakas mula sa Boundless Blue Heaven Divine Art, kaya't nagtanong siya sa sarili kung bakit at paano ito magagawa ni Sorayang kung kailangan pa rin itong panatilihin at suportahan ang matibay na balangkas at chinet na bumabalot sa buong espasyo. Sa mabilis at matatag na pagdiin ng paa sa lupang, naramdaman at nakita ang pagbagsak ng lakas,
bumigat ang lupa sa ilalim, habang nagsisimula ng damaloy at kumalat ang pulang liwanag mula kay Sorayang. Sa susunod na sandali ay naramdaman at nakita ni Namgang-an ang tunay na layunin, sa matibay at nakayukong posisyon, habang ang lupa sa paligid ay nagkakabiyak at nanginginig. Napagtanto ni Namgang-an ang ginagawa ni Sorayang, na sa halip na umatake ng direkta, sinisimulan at pinagugulo at inuugan nito ang mismong pundasyon at ugnayan ng mga hibla ng Chi-net, na bumabalot sa kanilang dalawa. Kasabay nito ay mabilis na tumalon si Sorayang sa kanyang position. Habang mabilis na sumusugod si Sorayang, halos hindi mapansing puwang na nabuo sa pagitan ng mga hibla ng Chi, sa isipan ni Namgang-an ay namutawi ang matalas na pag-usisa at tanong, kung ano ang susunod na mangyayari na kapag nagtagumpay si Sorayang na makalampas sa ganitong makitid na daanan. Habang pinalalakas at pinalalawak pa ni Namgang-an ang kanyang kontrol sa mga guhit ng liwanag, sa kanyang isipan ay nabuo ang kanyang hula, na tila sinusubukan ni Sorayang na makatakas sa pagkakulong sa loob ng masalimuot na lambat na ito at hilahin siya sa mas malapit na distansya kung saan mas malaya at mas mabilis ang labanan. Sa kanyang matatag na desisyon ay pinagtibay niya ang kanyang paninindigan, na hinding-hindi niya ito hahayaang mangyari at gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kanyang kalamangan at kontrol sa labanan. Sa mukha ni Sorayang, habang siya ay sumusugod, kitang-kita ang matinding pagtutok sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan at puno ng buong tiwala sa sarili, habang tinutugis niya ang puwang na iyon. Sa biglaang pagbabago ng pangyayari at paglapit ni Sorayang, lumaki ang mga mata ni Namgang-an at napuno ito ng matinding gulat, hindi niya inaasahan ang bilis, paraan, at biglaang pagbabago ng direksyon at diskarte ni Sorayang, kaya't sa sandaling iyon ay nawala ang kanyang kalmadong pagmamasid at napalitan ng matinding pagkabigla. Mabilis na hinikawan ni Sorayang ang braso ni Namgang at kasabay nito ay mahigpit niyang ginapos sa kanyang paa, habang nabigla pa si Namgang-an sa biglaang ginawa ni Sorayang. Habang pilit na gumawa ng paraan para makatakas, sa isipan ni Namgang-an ay naroon ang paghanga. Siyanbi niya na ito ay isang kawili-wili at matalinong galaw, isang diskarte na hindi karaniwang makikita at sadyang kapansin-pansin sa antas ng kasanayan at pagiging mabilis ng isipan ni Sorayang. Sa panig naman ni Sorayang, sa sandaling nahawakan at napigil ang pagkilos ng braso ni Namgang-an, napuno siya ng matinding pagkabigla. Sa kanyang isipan ay naramdaman at napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, nakita niya na nakagapos na ang pagkilos ni Namgang-an, at nagtanong sa sarili ng may pag-aalala kung ito ba talaga ang sandaling gagawin at gagamitin ni Namgang-an ang lahat ng lakas at pinakamatinding pamamaraan na mayroon ito. Sa susunod na saglit ay sumabog ang lakas, bumagsak ang matinding atake na tinatawag na Heavenly Lightning Palm, na nagdadala ng kislap ng kidlat at malalakas na alon ng asul na liwanag na hamampas sa lupa at sa paligid. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng puwersa, makikita ang mabilis na pagtama ng pulang talim sa lupa, bumagsak ito ng malakas. Kasabay nito ay malakas na sinipa ni Sorayang ang mukha ni Namgang-an, ngunit agad rin itong nakasalag sa biglaang ataking pinakawalan. Dahil dito ay napaatras si Namgang-an palayo, habang pilit na pinipigilan ang kanyang pagtalsak palayo. Dahan-dahan na hinawakan ni Sorayang ang kanyang Heavenly Demon Blade, habang si Namgang-an ay nakatayo sa gitna ng umiikot na hangin na nabuo mula sa kanilang pagtatagpo, mula sa kanya ay lumabas ang masiglang tawanan na puno ng paghanga at tuwa sa pakikipaglaban. Habang nagpapalitan sila ng tingin sa gitna ng naglalahong hamog, sinabi ni Namgang-an na bigla na lamang itong nagbago ang labanan, na napunta ito sa mas masikip at mas mabilis na distansya ng pakikipaglaban. Sumagot naman si Sorayang na hindi niya hahayaang siya lamang ang mapahamak at mapaglaruan ng mga hindi inaasahan at kakaibang pamamaraan ni Namgang-an. Sa matalas na tingin, habang kumikislap ang liwanag sa paligid ng kanyang mukha, ibinahagi ni Namgang-an ang kanyang pananaw, na ang lahat ng nangyari hanggang ngayon ay nagsilbi lamang na mahusay na paghahanda at pagpapainit ng katawan, kaya't malinaw at matatag niyang sinabi na mula sa sandaling ito ay magsisimula na ang tunay at seryosong bahagi ng kanilang pagtutunggali. Sa pagtugon sa hamon, sa mukha ni Sorayang ay sumilay ang maliwanag at matalas na ngiti, puno ng kasiyahan at ganap na pagsang-ayon, dahil ito mismo ang kanyang inaasam at ninanais na mangyari mula pa sa simula. Sa ibang bahagi ng kagubatan at sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nagaganap ang isa pang matinding tagpo. Lumipad palayo si John Pyong kasama ang kanyang alagang unggoy, habang sa paligid ay lumilipad ang mga piraso ng basag na materyal, at kasabay nito ay ang matinis na sigaw sa gulat ni John Pyong mula sa matinding puwersang hamampas sa kanya.
Sa susunod na saglit ay bumangsak si John Pyong sa lupa, kasabay ng mabilis na paglukso ng kasamahan niyang unggoy. Sa gitna ng malakas na ulan at bumabagsak na ulan, habang nakatayo ng matatag at nakakuyom ang kanyang kamao, ibinahagi ni Yang Jung ang kanyang malalim na pananaw, na sa paraan ng pag-urong at pagtakas ng isang tao ay makikita at masusubok ang tunay niyang pagkatao, kung ang pag-atres ay galing sa pagkilala at paggalang sa bigat at halaga ng sariling buhay at tungkulin, o kung ito ay galing lamang sa simpleng takot sa kamatayan at kawalan ng tapang. Sinabi ni Yang Jung nang malinaw na ang nakaharang ay nabibilang sa pangalawang uri, mga taong makitid ang isipan at walang kabuluhan, at laking gulat niya na ganoong uri ng tao ang namuno sa kilalang Dragonhead Clan, at sa kanyang palagay ay malinaw na nagtatapos na ang kapalaran at lakas ng buong samahan ng Beggar Sect. Sa matinding galit ay pilit sumigaw si John Pyong at pinatahimik si Yang Jung. Sa matalas na pananalita ni Yang Jung at batay sa mga balitang kanyang narinig at ngayon ay nakumpirma na, ibinunyag niya ang tunay na paraan ng pag-angat ni John Pyong, na ito ay lumusab at nagsagawa ng lihim na pagtambang sa dating pinuno ng kanilang samahan, pinatalsik ito at pinalayas upang angkinan ang pwesto at kapangyarihan. Sa kanyang matibay na paghatol ay idinugtong niya na dahil sa ganitong gawain, malinaw na hindi karapat-dapat at hindi angkop ang Beggar King na humawak ng anumang posisyong pamumuno. Sa matinding galit na umapaw sa kanyang damdamin, biglang bumangon si John, habang buong puwersa niyang inihagis ang kanyang sariling hayop patungo kay Yang Jung bilang panakip, kasabay ng matalas at masakit na sigaw ng paghamon at pagmumura kay Yang Jung. Sa biglaang pagdating ng hayop sa kanyang harapan, laking gulat ni Yang Jung, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahan pangyayari, habang pilit niyang pinigilan ang paglapit nito sa kanyang katawan. Habang mahigpit na nakakapit at kumakapit ang maliit na unggoy sa kamao ni Yang Jung at nagpapakawala ito ng matinis na sigaw ng sakit, muling binigyang diin ni Yang Jung ang kanyang paghatol. Bagamat hayop lamang ito ay naging kapamilya at kasama na sa mahabang panahon, kaya't sa kanyang paningin ay mas lalong lumalabas ang tunay na kalikasan ni John Pyong, na kaya nitong itapon at ailay ng walang pag-aalinlangan ang sariling kapamilya at kasama sa panganib at harap ng kaaway. Sa mas malawak na tanawin sa masukal na daanan sa gubat, makikita ang pagtakas ni John Pyong, habang mula sa likuran ay mabilis na sumusunod at humahabol ang mga tauhan ni John Pyong, ngunit sa matatag at kalmadong utos ni Yang Jung, ipinaalala niya sa kanila na hindi kailangang magmadali, hayaan lamang nilang makatakas at makalayo ito sa ngayon, dahil nasa kanila pa rin ang kalamangan at kontrol sa pangyayari. Habang nakatigil sa gilid ng daanan at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga tauhan, muling ipinaliwanag ni Yang Jung ang dahilan ng kanilang pagtitimpi, na walang kabuluhan at walang saysay ang pagmamadali at pagsugod sa masalimuot at masukal na bahaging ito ng kagubatan kung saan mas madaling magtago ang kalaban. Naunawaan ni Yang Jung ang mas malalim na kahulugan ng palayan ni John Pyong, kung nais nang tumakas pamasok si John Pyong sa sarili nitong kapahamakan, hindi niya ito pipigilan. Sa kanyang pananaw ay tila ito na ang sariling pagpili at pagtungo nito sa katapusan. Sa kabilang dako, habang mabilis na tamakbo si John Pyong basang lupa at nagpapakawala ng tilamsik ng tubig sa bawat hakbang, sa kanyang isipan ay umuugong ang kanyang matinding galit, lalo na sa mga kasapi ng House Sect, na sa kanyang paniniwala ay nakikipagsabuatan at nakikipagtulungan sa kinatatakutang demonic cult, isang bagay na sa kanyang paningin ay matinding pagtataksil sa mga alituntunin ng mundo ng mandirigma. Habang patuloy siyang tumatakbo at humihingal sa ilalim ng malakas na ulan, muling pinagtibay ni John Pyong ang kanyang matinding pangako, na gagawin niya ang lahat at sisiguraduhin niyang mapapabagsak at mapaparusahan ang lahat ng mga masasamang ito at ang kanilang mga kasama. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagtakbo, nanlaki ang kanyang mata sa matinding gulat, habang naramdaman at nakita niya ang presensya at lakas na kanyang hindi inaasahan. Sa gitna ng walang humpay na buhos ng ulan sa masukal at madilim na gubat, nakatayo sa kanyang harapan ang isang matangkad na figura, nakasuot ng madilim at mahabang kasuotan. Sa matinding takot at pagkabigla ni John Pyong, muling naramdaman at kinilala niya ang antas ng lakas ng kaharap, isang ganap na martial master. At sa nanginginig na tinig ay nagtanong siya ng walang katiyakan kung sino at ano ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito. Sa kabilang dako, sa kalmado at mapang-uyam na pananalita ng nakatayo, binanggit nito ang pagbabago ng anyo at kalagayan ng Beggar King, na sa wakas ay nagmukha na itong tunay na pulubi, na akma sa tawag at pangalan ng kanyang samahan, sa kabila ng dati nitong mataas na katayuan at kapangyarihan.
Sa mas malinaw na tanawin sa mukha at tindig ni Gugo, makikita ang matalas at matatag na paningin, habang inihahanda niya ang kanyang sarili sword's chi sa kanyang kamay, at sa payapang tono ay sinabi niyang handa siyang makinig pa kay John Pyong na sabihin ang huling mga salita at huling hangarin nito bago dumating ang wakas. Sa matinding takot at pagnanais na mabuhay, biglang lumuhod at itinaas ang parehong kamay bilang pagsusumamo ni John Pyong, basang-basa, nanginginig, at puno ng pagkabalisa, habang inamin niya ang kanyang pagsuko, at nakiusap na huwag siyang patayin, bilang kapalit ay nangako siyang ibibigay at ibubunyag ang anumang impormasyon, lihim, o kaalaman na nais at kailangan ni Gugo, sa pagnanais na matugunan ang kanyang kahilingang makaligtas sa kamatayan. Sa sandaling iyon ay ng mukha ni Gugo ay kitang-kita ang matinding seryosong ekspresyon at walang pag-aalinlangang tingin, walang pagkahabag, walang galit, kundi isang matatag at matalas na pagtingin habang pinagmamasdan ang nakaluhod na si John Pyong sa ilalim ng walang humpay na ulan. Sa kanyang isipan at malalim na pagtingin sa pangyayari, naramdaman at inisip ni Gugo ang matinding kahihiyan at pagbabago, na isa sa mga kilalang at pangunahing pinuno ng Orthodox Murm ay napahantong sa ganitong kalagayan, lumuluhod at nakikiusap ng masakit at walang dangal lamang upang mailigtas ang sariling buhay, isang tanawing nagpapakita ng pagbagsak ng halaga at prinsipyo. Sa mabilis na paglipat ng alaala, lumitaw ang isang dating tagpo, habang sa isipan ni Gugo ay naroon ang panata at pagnanais na patunayan at ipakita sa lahat na ang tunay at matuwid na diwa at prinsipyo ng Orthodox Path ay buhay pa rin at hindi pa nawawala sa mundo. Sa kasalukuyan, sa gitna ng patuloy na ulan, sa kanyang isipan ay namutawi ang pakiramdam ng matinding kahihiyan at pagkadismaya sa nakikita niyang pagkilos at pag-uugali ng Beggar King, kasabay nito ay ang mabilis at matalas na paghampas ng talam ni Gugo patungo kay John na tumalsik ang ulo nito sa ere. Lumipat ang tagpo sa matinding puwersa ng pagtama, makikita ang mabilis na paglipad at pagkawasak ng bagay na tinamaan, hinihampas ito ng alon ng lakas at ibinubulusok palayo sa bilis na halos hindi masundan ng mata. Kasunod nito ay ang matinding epekto sa kapaligiran, bumagsak at nagkabitak-bitik ang matitibay na bato at matarik na bangin sa puwersang ibinugso. Sa gitna ng nagtutunggalyang alon ng liwanag at puwersa sa lupang nagkakabiyak, naramdaman at kinilala ni Namgang-an ang tunay na bigat at kalikasan ng lakas na ipinapakita, na ito ay sadyang kahanga-hanga at napakalakas. Sa mas malalim na pag-unawa ay napagtanto niya ang pakiramdam na tila galing mismo sa kapangyarihan ng kalangitan, ang matigas at parang bakal na katawan ng may-ari nito ay sadyang akma at napakahusay na kasama at tagadala ng ganitong matindi at dakilang truth chi. Sa isipan at obserbasyon ni Namgang-an ay nabuo ang pagkilala, na bagamat napakarami at iba-ibang uri ng sining ng pakikipaglaban sa mundo na nagbibigay diin at nagtataguyod ng lakas at bigat, sa mahabang panahon ng kanyang karanasan ay hindi pa siya nakakakita at nakakatagpo ng isa na may ganitong antas at kalupitan ng kapangyarihan. Sa panig naman ni Sorayang, habang nakikipagsabayan at sumusubok na tumugon sa bilis at bigat ng mga galaw, sa sariling pananaw ni Namgang-an ay inisip na ang mahusay at matatag na pag-atake ang pinakamabisang uri ng pagtatanggol. Ngunit sa kanyang pagtataka ay idinugtong niya na hindi pa niya nakikita at nasusubukan ang sinumang nakaharap sa kanya na kayang samalag at sumagot sa sining na boundless sword sa pamamagitan ng isa pang mas matindi at mas mabilis na pag-atake. Sa gitna ng masigla at lumalakas na daloy ng ku, makikita si Namgang-an na nakatayo ng matatag at puno ng kapangyarihan, habang mahigpit ang kanyang hawak sa espada, habang bumabalot sa kanya ang makapal at maningning na alon ng asul na liwanag. Sa kanyang isipan ay nabuo ang salitang nagsisilbing hudyat ng paglipat sa mas matindi at mas ganap na antas ng kanyang kasanayan. Kasabay nito ay mabilis na tumalon si Sorayang sa matibay na bato, nagpakawala ito ng matinding alikabok ng bato na lumipad sa paligid. Habang mabilis na sumusugod si Sorayang, sa kanyang isipan ay namutawi ang matinding pagtataka. Tinatanong niya sa sarili kung isa na naman ba ito sa mga kakaiba at hindi inaasahang pamamaraan at diskarte na madalas gamitin ni Namgang, habang pilit niyang sinusubukang unawain at harapin ang biglaang pagbabago ng daloy ng labanan. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa matinding pagkabigla, napagtanto niya na hindi ito simpleng diskarte lamang, kundi isang bagay na mas malalim at mas dakila, at halos hindi niya matapos ang kaisipan habang mabilis na bumabagsak ang pangyayari sa kanyang harapan. Buong lakas na pinakalawan ni Namgang ang kanyang aura blade patungo kay Sorayang, malinaw na ipinakilala ang tunay na anyo ng kasanayang ito, ang dakila at kinatatakutang invincible sword path of the Namgang clan,
isang sining na kilala sa buong mundo ng mga mandirigma sa katatagan at kawalan ng katapat. Sa matinding puwersa ng pagtama at hindi inaasahang bigat ng atake, napilitan at natamaan si Sorayang, napisegwa siya sa sakit, habang nanganginit ang kanyang mga ngipin at namumula ang kanyang mga mata sa pagtutol sa lakas ni Namgang-on, sa kanyang isipan ay naroon ang matinding pagkabigla sa ganitong antas ng kasanayan ni Namgang-on. Sa kabila ng matinding hampas, mabilis pa ring kumilos at sumagot si Sorayang, pinaganya niya ang sariling lakas upang salagin at samalag sa sunod na alon ng atake, habang ang pulang liwanag ng kanyang Heavenly Demon Blade ay humahampas at nagtatagpo sa maningning na asol na liwanag ni Namgang-on. Sa sandaling nakita at naramdaman ni Sorayang ang biglaang paglitaw ng estrukturang bumabalot sa kanya, nanlaki ang kanyang mata at napuno ito ng matinding pagkabigla, napagtanto niya kung ano ito, bagamat hindi pa niya lubusang matapos ang pag-iisip. Sa buong paligid ay biglang nabuo at lumitaw ang matibay na estruktura ng liwanag, isang malawak at tatlong dimensyong balangkas na pader at kulungan na gawa sa matatalas at maningning na guhit ng asul na chi, na tinatawag na Emperor's Sword Form, habang nakatayo sa gitna nito si Sorayang. Kasabay nito ay ang malakas na pagsabog ng puwersa mula sa nabuong anyo, niyanig at gumuho ang buong paligid, matitibay na bato, malalaking tipak ng lupa, at mga piraso ng bangin ay lumipad at nagkawatak-watek sa hangin, habang humahampas ang alon ng lakas sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kumakalat na alikabok at hamog ay makikita ang matatag at balanseng tindig ni Sorayang sa kabila ng lahat ng yayari, habang mahigpit niyang hinakawan ng Heavenly Demon Blade na kumikinang sa mapula at matinding liwanag. Sa panig naman ni Namgang-on, habang nakikita niya ang kahangahangang kakayahan ni Sorayang, laking gulat niya na nagawa pa ring salagin at tiisin ni Sorayang ang bigat at biglaang lakas ng atakeng iyon, at sa kanyang pananaw ay talagang kapuri-puri at kahanga-hanga ang ganitong antas ng kasanayan. Ngunit sa kabilang dako, sa mukha ni Sorayang ay sumilay ang matalas na ngiti, puno siya ng pagbabalik ng pagkakataon, habang mahigpit na hinahawakan at itinataas ang kanyang sandata, ipinahayag niya kay Namgang-on na dumating na ang kanyang pagkakataon at panahon ng kanyang sariling pagkilos. Sa matibay at matigas na pagdiin ng paa sa lupa, niyanig ang lupa sa ilalim, nagkabitak-bitik ito at kumalat ang mga ugat ng pulang liwanag at alon ng lakas mula sa punto ng pagtindig. Mula sa matibay na pagtindig ay sumugod at tumalon paitaas at pasulong si Sorayang, humadyabis siya sa hangin, habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, at mula sa ibaba ay matalas na sinusundan ng tingin at hinihintay ni Namgang-on ang paglapit at pagbagsak ng atakeng ito. Habang matatag at nakahanda si Namgang-on na salubungin ang paparating na galaw, sinabi niya nakita niya ang matinding sigla at pagnanasa sa pakikipaglaban na taglay ni Sorayang, at inamin niya na tunay na maganda at kapanapanabik ang panahon ng kabataan, ngunit sa kanyang matalas na paghahamon ay idinugtong niya ang hamon, kung makayanan at mapapanatili pa rin ni Sorayang ang ganitong diskarte at lakas pagkatapos ng susunod na atake na ibabagsak niya. Ngunit bigla na lamang gumuho ang lupa kanyang kinatatayuan, naramdaman niya ang matinding pagkabasag at pagguho ng lupa sa ilalim ni Namgang-on. Sa biglaang pag-unawa sa tunay na dahilan at direksyon ng galaw ni Sorayang ay bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Namgang-on at napuno ito ng matinding gulat, napagtanto niya ang mahalagang bahagi ng labanan na kanyang nakaligtaan, ang mismong lupa at pundasyon na kanyang inaakala ay matatag at kontrolado. Habang matatag pa ring nakatayo sa gitna ng nabiyak at gumuguong lupa, sa kanyang isipan ay nabuo ang malinaw na pag-unawa, na inasahan at inihanda na ni Sorayang ang lahat ng ito ng maaga. Alam nito na pilit niyang ililihis at ibabawas ang bigat at direksyon ng bawat atake, kaya't inayos na nito ang sarili at ang buong daloy ng labanan upang tugunan ang ganitong pag-uugali. Sa gitna ng matinding bilis ng paghahampas ni Sorayang ng kanyang espada, sa kanyang isipan ay naramdaman ni Namgang-on ang bigat at kapahamakan ng nangyari, na ito ay isang napakalubha at nakamamatay na pagkakamali sa kanyang panig, isang pagkukulang sa pagbantay at pag-unawa na nagbukas ng puwang at pagkakataon ni Sorayang. Habang pilit na nagbabantay sa gitna ng magulong daloy ng lakas at mabilis na pagpapalit ng posisyon, sa mas malalim na pagsusuri ni Namgang-on ay napagtanto niya ang tunay na kakayahan ni Sorayang, na kahit sa gitna ng matinding gulo at bilis ng labanan ay kaya pa nitong basahin at hulaan ng maaga ang bawat kilos at desisyon, at higit pa rito, ang katawan ni Sorayang ay tila nasa antas kung saan ito ay kusang tumutugon at kumikilos kasabay ng mga planong nabubuo sa kanyang isipan, pinatatakbo ng likas na kasanayan at ugat ng pakikipaglaban.
Sa panig naman ni Sorayang, habang sumusugod at humahampas ng walang pag-aalinlangan, inidagdag pa ni Namgang-an na ito ay sadyang tunay na nagagalak sa pakikipaglaban, na kung walang nakikitang puwang, kahinaan, o pagkakataon sa panig ng kalaban, hindi ito titigil at maghihintay lamang, kundi gagawa at bubuo nito ng sarili nitong paraan at pagkakataon mula sa wala. Sa matinding pagtatagpo at pagsalubong ng dalawang makapangyarihang alon ng liwanag, ang asul mula sa Namgang Clan at ang mapula mula sa Heavenly Demon Blade, nagkaroon ng matinding pagsabog at pagkikiskisan na nagpapakalat ng mga kislap sa buong paligid. Kasabay nito ay ang huling tagpo ng kanilang atakeng pinakalawan, habang nakatayo sila sa mangkabilang espasyo. Dahan-dahan na lumapag ang paa ni Namgang-an sa lupa, habang matagumpay niyang napapanatili ang balanse at pagtindig sa kabila ng lakas na hamampas sa kanya. Kasunod nito ay ang paglapag ng paa ni Sorayang sa lupa, habang ang alikabok ay humahawi sa kanilang paligid. Kasabay nito ay makikita ang punit na damit ni Sorayang sa bahagi ng kanyang balikat. Sa gitna ng makapal na hamog at lupang puno ng mga bitik at bakas ng matinding puwersa, nakatayo ng magkahiwalay at tahimik ang dalawa na, si Namgang-an sa itaas na bahagi ng tanawin habang sa ibaba naman ay si Sorayang, na nakatayo ng matatag kahit na makikita na ang pagkasira ng kanyang damit sa balikat. Ang mukha ni Sorayang, makikita ang kanyang matalas at masusing pagtingin at pag-analisa kay Namgang-an, puno ng pag-unawa sa antas at galing ni Namgang-an, habang dahan-dahan na humuhupa ang matinding niya paghinga matapos ang mahabang palitan ng atake at depensa. Bahagyang siyang lumingon at tumingin sa direksyon ni Namgang-an, sumilay sa kanyang mukha ang payapa na pagkilala, na sa kanyang palagay ay natapos na ang labanan at siya ang talo sa labanan. Sa malawak at tahimik na tanawin ng matatarik na bangin at makapal na hamog sa pagitan nila, mula sa panig ni Sorayang ay nabuo ang tanong nais niyang malaman ang dahilan kung bakit ganoon ang naging kilos at pagpili ng galaw ni Namgang-an, habang sa panig naman ni Namgang-an ay naroon ang maikli at tila hindi makaintinding pagtugon at pag-uulit ng tanong. Habang ipinapakita ang bahagi ng kanyang damit na napunit lamang sa balikat, malinaw na ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang obserbasyon, na kung ninais lamang at ganap na seryoso si Namgang-an sa kanyang mga atake, mas madali at mas malalim na pinsala ang maaaring naiwan nito, sa halip na gupitan lamang ang manggas, kayang-kaya nitong tanggalin at masugatan ng malubha ang mismong braso at katawan niya, kaya't sa kanyang isipan ay naroon ang pag-usisa kung bakit hindi ito ginawa. Sa kalmado at matatag na paninindigan at pagpapaliwanag ni Namgang-an, ibinunyag niya ang tunay na hangganan at kalikasan ng kanyang mga galaw, na kahit ang mga atake ay tila nakatutok sa mga pinakamahalaga at nakamamatay na bahagi tulad ng lalamunan at puso, sa kabila ng lakas at bilis nito ay wala itong dalang tunay na hanggarang pumatay at manakit ng lubusan, at idinugtong niya na alam at naramdaman ito ni Sorayang sa buong panahon ng labanan. Mas malinaw na ipinaliwanag ni Namgang-an ang tunay na katangian ng naganap, na bagamat tila ganap at tunay na labanan ang anyo at dami ng lakas na ipinakita, hindi ito labanan ng buhay at kamatayan, at sa kanyang masusing pagmamasid ay napansin din niya ang katulad na katangian sa panig ni Sorayang, kahit nakakagulat at napakalakas ang demonic chi na taglay ni Sorayang at bumabalot sa kanyang sandata, wala rin dito ang matinding hanggarang pumatay at manakit ng walang habag. Sa mukha ni Sorayang ay makikita ang tahimik at mas malalim na pag-unawa na nabuo mula sa mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paggalang sa tunay na kalikasan ng naging pagsubok. Malinaw at buong pagpapakumbaba at katapatan na muling inamin at sinabi ni Sorayang ang kanyang pagkatalo, na sa kanyang pananaw ay tapos na ang labanan at siya ang natalo dito, habang sa panig naman ni Namgang-an ay naroon ang bahagyang pagtataka sa bilis ng pagtanggap at pagtatapos nito, tila hindi pa inaasahang ganito agad ang magiging desisyon ni Sorayang. Malinaw na ipinahayag ni Namgang-an, na kahit sa mahabang palitan ng atake at kasanayan ay hindi pa rin niya naipakita at naibuhos ang lahat ng kaya at taglay niyang lakas at sining, at idinugtong niya na ganoon din ang kalagayan sa panig ni Sorayang, na mayroon pa ring mga natatagong kakayahan at antas na hindi pa naipakita at nasubok sa ganitong pagkakataon. Bahagyang nag-alangan at tila may nais sabihin ni Sorayang matapos ang kanilang naging palitan, ngunit mabilis itong naputol ng muling pamwesto ng matatag at masigla si Namgang-an, mahigpit na hawak ang kanyang espada at nagpahayag ng pagnanais na ipagpatuloy pa ang kanilang pagsasanay at pagtutunggali, dahil alam niyang aalis na si Sorayang kinabukasan, at ang araw na ito na ang huling pagkakataon nila para sa ganitong gawain.
sa isipan naman ni Sorayang ay mapapansin ang bahagyang pag-iiling at pag-isip na hindi naman karaniwang nagmamakaawa at nagpapakita ng ganitong paghahangad ni Namgang-an, bagamat malinaw ang katapatan ng hangarin nito. Sa mahigpit na hinikawan ni Sorayang ang hawakan ng Heavenly Demon Blade, sumang-ayon siya, habang sinabi niya babala na sa pagkakataong ito ay susubukan at gagamitin niya ang ibang uri at anyo ng sining na kanyang natutunan mula sa mga pamamaraang demonic art. Sa paningin ni Namgang-an ay sumili ang matinding pagkamangha, laking gulat niya nang malaman mayroon pa palang ibang uri at anyo ng ganitong kasanayan si Sorayang, at buong puso niyang kinilala at sinabing talagang kahanga-hanga at kapuri-puri ang lalim at lawak ng kaalamang taglay ni Sorayang. Habang nakatayo sa lupa, inamin at ipinaliwanag ni Sorayang ang antas at kalagayan ng kasanayang gagamitin niya, na hindi pa ito kasing husay, kasing linis, at kasing ganap ng naunang ipinakita niyang pamamaraan. Ngunit siniguro niya na sa kabila nito ay magiging sapat pa rin ito upang maging kapanapanabik at makabuluhan para sa kanilang pagsubok. Sa panig naman ni Namgang-an ay naroon ang masiglang pagsang-ayon at pagsuporta, na lalo pang natuwa at naging mas handa sa pagdating ng bagong hamon. Dahan-daang nang pumikit si Sorayang sa kanyang mga mata at pagtutuon ng kanyang buong atensyon, pinaghahandaan niya ang sarili at ang daloy ng kanyang lakas. Muling damilat ang kanyang mga mata, habang kumikinang at naging matalas pa ang kanyang mata. Sinabi niya ng buo ang mas malinaw at mas mabigat na babala, na ang darating na pagpapakita ay hindi lamang simpleng pagsasanay at kapanapanabik na palitan ng galaw, at mayroon itong mas malalim at mas mapanganib na katangian na dapat tandaan. Ang mukha ni Namgang-an ay makikita ang pagbabago mula sa simpleng pag-asa patungo sa mas masusi at mas seryosong pagbabantay, nararamdaman niya ang pagbabago sa diwa ni Sorayang. Sa buong paligid ay biglang bumalot at sumabog ang matinding at makapangyarihang alon ng Qi na tinatawag na Demonic Emperor Qi, kumikislap at dumadaloy ito sa matitingkad na kulay asul na liwanag, bumabalot sa buong katawan ni Sorayang at humahampas ng malakas sa paligid, habang nanginginig ang lupa sa bigat nito, nakatayo si Namgang-an sa harapan nito, nakatutok at handang harapin ang bagong anyo ng kapangyarihang ito. Sa gitna ng bumabalot na liwanag at puwersa, malinaw na ipinaalam at inihayag ni Sorayang kay Namgang-an ang mahalagang pagbabago, na sa pagkakataong ito ay hindi na lamang simpleng pagsasanay, at ang lakas at galaw na ilalabas niya ay mayroon ng kasamang tunay at mabigat na hanggaring pumatay at manakit ng lubusan. Lumipat ang tanawin sa tahimik at madilim na bahagi ng paligid, makikita ang mga dahon at sanga ng halaman na bahagyang gumagalaw sa mahinang hangin, habang kumukutitap ang maliliit na liwanag sa paligid nito. Sa gitna ng madilim at mamasamasang gubat sa gabi, nakahiga ang katawan ni John Kyung. May isa sa mga kasamahan na nagpahayag ng pag-aamin at pasasalamat, sinasabing madali lamang ang naging gawain at tagumpay nila dahil sa gabay at pamumuno ng kanilang pinuno, at bilang sagot dito ay ipinakita ng pinuno ang pagpapakumbaba at sinabing wala lamang iyon, isang simpleng gawain na hindi nararapat bigyan ng labis na halaga. Sa mas malawak na tanawin kung saan makikita ang buong pangkat na nakapaligid sa sugatan at walang buhay na si John Kyung, napansin at binanggit ni Yang Jung kay Gang Yachi ng malinaw na mayroong malalim na nakaraan at ugnayan ang kanilang pinuno sa taong iyon na si John Kyung, at sa simpleng sagot ay kinumpirma ito ni Gang Yachi na walang pag-aalinlangan at diretsyo ang pagtugon sa tanong. Ibinahagi ni Yang Jung ang kanyang tanan, nais niyang malaman kung bakit ipinag-utos at inutusan pa silang tapusin ang buhay ng taong iyon kung alam naman niyang may nakaraan sila, at idinugtong niya na kung alam lamang ng general strategist ang ganitong kalagayan, marahil ay hindi na ito itinulak at ipinagpatuloy pa ang utos na iyon. Sa kalmado ngunit matatag na paninindigan ni Gang Yachi, ipinaliwanag niya ang mas malawak na pananaw at dahilan sa likod ng naging hakbang, na sa hinaharap ay marami pang pagsubok at balakid na kakaharapin ng house sect at ng divine cult, at kahit na personal na may hinanakit siya kay John Kyung, hindi may kakaila ang talino, galing, at kakayahang taglay nito, kaya't sa kanyang pagpapasya at pagtatasa ay naging mas makatwiran at mas ligtas na gawain na alisin ito, habang maaga pa at bago pa ito maging mas malaking banta sa kanilang mga plano. Ibinunyag ni Gang Yachi ang tunay at mas malaking saklaw ng kanyang hangarin, na ang pagpatay lamang kay John Kyung ay hindi sapat at hindi pa nagtatapos ang kanyang paghihiganti. Ang tunay na katapusan ng kanyang layunin ay darating lamang kapag nagkawatak-watak at nawasak na ang Righteous Heavenly Alliance, at sa halip ay makita at maitatag ang tunay na kapangyarihan at pag-angat ng house sect sa ibabaw ng lahat. Sa mas malinaw na pahayag mula sa panig ni Gang Yachi ay idinugtong niya ang kanyang paninindigan,
na sa sandaling lamang matupad ang malaking layuning iyon ay ganap na matatapos ang kanyang paghihiganti, at sinabi niyang kung mararamdaman man niyang nabigo siya at nainis dahil hindi siya ang mismong pumatay sa isang taong tulad ni John Kyung, ibig sabihin ay hindi siya karapat-dapat at hindi sapat ang kanyang pagkatao upang mamuno at magsilbing pinuno ng Hao sect. Sa isipan ni Yang Jung ay nabuo ang paghanga, sa kanyang pagtingin ay nakita niya ang talino, lalim, at tamang pag-iisip na taglay ni Gang Yachi, at sa kanyang isipan ay kinilala niya ito bilang isang taong matalino at maingat magpasya. Sa mas malawak na tanawin kung saan naroon ang lahat ng tauhan sa gubat, ibinahagi ni Yang Jung ang kanyang obserbasyon, na sa mahabang panahon ay nakita at nasaksihan na niya ang marami na nasisira at nawawasak ang kanilang sariling buhay at kapalaran dahil lamang sa pagkabulag at labis na pagkahumaling sa paghihiganti, ngunit sa kanyang pagtingin sa kasalukuyang pinuno ay nakita niya ang ibang katangian, na kayang tumingin at makita ang mundo at mga bagay na higit pa sa simpleng paghihiganti at pagtutuos. Bilang sagot dito ay nagpakita ng pagpapakumbaba si Gang Yachi at sinabing labis ang paghanga ni Yang Jung sa kanya, at ang totoo ay hindi lamang iyon ang dahilan, nais lamang niyang mamuhay ng may tamang landas at hindi sa paraang masama at walang prinsipyo. Lumapit si Gugu sa kanila at inusisa niya kung nasaan at kinaroroonan ngayon ang young leader at sa mabilis at malinaw na sagot ay ibinalita ito ni Gang Yachi na sa kasalukuyan ay nasa loob at sakop ng Namgang clan si Sorayang. Nagulat at nagtaka si Yang Jung sa nabanggit na pangalan at lugar. Muling kinumpirma ni Gang Yachi ang impormasyon, na walang pagbabago at tiyak na nandoon nga si Sorayang. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na sa una ay labis din siyang nabigla at nagulat nang malaman ang tungkol sa pagpunta si Sorayang sa Namgang clan, ngunit habang tumatagal at mas nakikita niya ang kalagayan ay napagtanto niyang tila maayos at maganda ang ugnayan at pakikitungong nabuo sa pagitan ni Sorayang at ng mga tao roon. Sa panig naman ni Yang Jung ay mas lalong lumalim ang kanyang pagkabahala, habang ibinabahagi niya ang bigat at kahalagahan ng lugar na iyon, na ang Namgang clan ay kilala sa buong mundo ng Merm bilang pinakamahusay at pinakadakilang angkan ng mga estremidor sa hanay ng mga sekta ng katwiran, at sa pananaw niya ay sila ang maituturing na pinakamalaki at pinakamapanganib na kalaban na mayroon sila, lalo pat idinugtong niya na naroon din at kasama roon ang mismong Sword King, ang pinakadakilang pangalan at kapangyarihan ng angkan. Sa maikli ngunit matatag na pahayag ni Gugu, habang nakatayo sila sa pagitan ng mga puno sa gubat, siniguro niya kay Yang Jung at sa lahat ng naririnig na hindi kailangang magkaroon ng takot at labis na pagkabahala tungkol sa kalagayan ni Sorayang. Sa mas malawak at mas maliwanag na tanawin ng malalim na lambak at matatarik na kabundukan na sinisikatin ng mga sinag ng araw mula sa itaas, ipinaliwanag ni Gugu, ang mga dahilan kung bakit naniniwala siyang ligtas at maayos si Sorayang sa Namgang clan. Ayon sa kanya ay taglay ng young leader ang matalas na paningin at malalim na pag-unawa sa mga pangyayari, at higit pa rito ay walang kapantay ang kanyang likas na talino at kakayahang makaligtas at makayanan ang anumang panganib at sitwasyon. Sa kanyang isipan ay naroon ang matagal na panahon ng paghihintay, na matagal na panahon na mula noong huling beses niyang nakita at nakasama si Sorayang, at tila may halong pangungulila sa kanyang mga mata, habang inaalala ang nakaraan. Lumapit ang tagpo sa ibang lugar, makikita ang magandang tanawin ng mga namumukadkad na puting bulaklak sa malawak na hardin, habang naririnig ang mahalaga balita, na ang pinuno ng Dragon Head Clan ay nawawala at hindi matagpuan sa kasalukuyan, isang pangyayaring nagdulot ng pagkabahala sa mga nakakaalam nito. Nagtanong si Dam Seyong at sinabi niya na nais niyang malaman kung mayroon na bang dumating at natanggap na sulat mula kay Senior Kang, at sa maikli at malinaw na sagot ay ipinaalam sa kanya na wala pa sa ngayon at wala pang dumarating na anumang mensahe mula kay Senior Kang. Sinabi ni Dam Seyong ng malinaw na utos sa kanyang tauhan, na sa sandaling dumating at matanggap nagsulat ay dapat itong agad na ibalita at ipaalam sa kanya ng walang pagkaantala, at sa mabilis at masunurang sagot ay kinumpirma ng tauhan ang kanyang pagsunod. Habang nakadikit ang kanyang kamay sa isa't isa, sa kanyang sariling isipan ay napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya agad napansin, na tila unti-unti na niyang nawawala ang kanyang dating galing, kasanayan, at likas na pakiramdam na dati ay napakalinaw at napakadali para sa kanya. Sa mas malalim ng kanyang pagsusuri at pag-uugnay ng lahat ng mga pangyayaring naganap kamakailan ay nabuo sa isipan ni Dam Seyong ang malinaw at nakababahalang conclusion, na tila mayroong tiyak na taong o pangkat ng mga tao na sadyang sumusunod, nagmamasid, at naghahanap ng pagkakataon na habulin at saktan siya.
Sa gitna ng mabilis ng pagkalat ng mga bulaklak, sa isipan ni Dam Seyong ay muling nabuhay ang alaala ng mahabang panahon ng kanyang pamumuno at kapangyarihan, na sa mahabang panahong hawak niya ang mataas na katungkulan at kapangyarihan ay walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na ituring siyang kalaban at humarap sa kanya ng may paghamon, at sa kanyang damdamin ay naroon ang pagkilala na sa mahabang panahong iyon ay naging tila walang saysay at nakababagot ang kanyang kalagayan, dahil sa kawalan ng hamon at tunay na kalaban. Sa gitna ng matinding pag-ikot ng buong tanawin at espasyo sa paligid niya, habang nakatayo sa gitna ng alon ng lakas, sa mas malalim na damdamin ni Dam Seyong ay nabuo ang masaklap na katotohanan, na tila napapaligiran na siya ngayon ng mga kaaway at panganib na hindi niya nakikita, hindi niya matukoy ang pinagmulan, at hindi niya maagapan ang paglapit, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Matalas na tumingin si Dam Seyong sa malayo, habang lalong tumitindi ang lakas na bumabalot sa kanya. Sa kanyang damdamin ay naramdaman niya ang muling paggising ng kanyang likas na sigla at diwa, na tila kumukulo muli ang kanyang dugo. Lumipat ang tagpo, makikita ang malawak at payapang tanawin ng kalangitan kung saan dahan-daang nagbabago ang kulay mula sa madilim na asul patungo sa mainit na liwanag ng pagsikat at paglubog ng araw. Matapos ang matinding palitan ng atake, makikita ang paghingal ni Sorayang ng malalim at mabilis, habang mahigpit na hawak ang kanyang sandata, may mga bakas ng pagod at hirap sa kanyang mukha, ngunit hindi nawawala ang kanyang pagtindig at paghawak sa espada, habang unti-unting humuhupa ang diin ng labanan. Sa panig naman ni Nam Gang-an, makikita rin ang kanyang paghingal at pagpapahinga matapos ang mahabang pagtutunggali, may mga bahid ng pagod at epekto ng mga atake sa kanyang mukha, habang nananatili siyang alerto at nakatayo ng tuwid sa kabila ng bigat ng naging gawain. Mula sa panig ni Nam Gang-an ay narinig ang paghanga ni Sorayang, sinabi niya na sa kanyang paningin ay tunay na kahanga-hanga at kapuri-puri ang galing ni Nam Gang-an, na tinutukoy bilang pinakamahusay na eskrimidor sa buong rehiyon ng Zhongyuan, at idinugtong niya na ang kanilang naging pagtutunggali ay nagbukas ng kanyang paningin at pag-unawa sa tunay na antas ng kakayahan ng kaharap. Sinabi rin ni Nam Gang-an ang kanyang mas malalim na obserbasyon, na bagamat tila isang henyong ipinanganak na may kakaibang galing at tila pagkakamali ng kalikasan ni Sorayang, higit pa rito ay mas sanay at mas marami ng karanasan sa tunay na pakikipaglaban kaysa sa sinumang kilala niya sa buong mundo. Sa mas malinaw at diretsyong pahayag ni Nam Gang-an, habang nakaharap si Sorayang, inamin niya ng walang pag-aalinlangan na sa kasalukuyang antas at batayan ng kanilang pagsasanay at palitan ng galaw ay tiyak na mas malakas at mas mataas pa ang kanyang kakayahan kumpara kay Sorayang, ngunit idinugtong niya agad ang mahalagang pagbabago, na kung ito ay labanan ng tunay na buhay at kamatayan kung saan walang pagpipigil at pag-iingat, hindi na niya matiyak kung sino ang magiging panalo at matatapos ang labanan ng buhay. Sa matapat at buong pagpapakumbaba na pahayag ni Sorayang, inamin niya ang kanyang sariling pagtatasa, na sa ganitong uri ng labanan ay 8 beses sa bawat 10 ay siya ang matatalo at mamamatay kung maging ganap itong tunggalian, at bilang sagot dito ay nagpakita ng pag-usi sa si Nam Gang-an, na nais malaman ang dahilan kung bakit ganoon ang paniniwala at pagtingin ni Sorayang sa kanilang pagkakaiba sa kakayahan. Sa pagpapaliwanag ni Sorayang ay binanggit niya ang isang kakaiba at hindi karaniwang pamamaraan at sining na ginamit ni Nam Gang-an noong mga nakaraang sandali ng labanan, at bilang sagot dito ay narinig ang bahagyang pagtawa at pagkilala mula kay Nam Gang-an, habang ipinaliwanag niya na napansin nga ito ni Sorayang, ngunit idinugtong niya na sa pagkakataong iyon ay hindi pa niya ginagamit at inilalabas ang tinatawag na Mind Sword, ang mas malalim at mas matibay na anyo ng kanyang kasanayan. Habang humihingal pa ng bahagya matapos ang mahabang pagtutunggali, ipinaliwanag ni Nam Gang-an ng malinaw at tapat ang tunay na kalagayan ng kanyang kakayahan, na sa katotohanan ay hindi niya nagawa at naipakita ng ganap ang sining na iyon, dahil hindi ito madaling buhayin at ilabas ayon sa kalooban, at idinugtong niya ang mas mahalagang panganib na kaakibat nito, na kapag hindi ito nagamit ng wasto at may tamang paghawak, lalo lamang itong maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib at kapahamakan. Sa panig naman ni Sorayang, habang nakikinig ng mabuti, napansin at sinabi niya ang kanyang obserbasyon, na kahit paano ay tila napakalapit at kahawig ng anyo at galaw ng Mind Sword na kilala at naiintindihan niya ang pamamaraang ginamit ni Nam Gang-an, habang sa kanyang sariling damdamin ay lalong lumalalim ang katotohanan, na habang humahaba at lumalalim ang kanilang usapan at pagpapalitan ng kaalaman, lalo pang nagiging malinaw at tiyak sa kanya ang kanyang pagkatalo at kakulangan kumpara sa galing ni Nam Gang-an.
Ipinahayag ni Namgang-an ang kanyang paghanga na matalas at napakalinaw ang paningin at pag-unawa ni Sorayang sa mga bagay, at binanggit din niya na napansin niyang nagamit din ni Sorayang ang tinatawag na joint chi sa takbo ng labanan. Bilang sagot dito ay inamin ni Sorayang ang kanyang kalagayan, na hindi pa ganap at matatag ang balanse at pagkontrol niya rito, at hindi pa ito kasing dali at kasing husay ng paggamit ni Namgang-an sa Mind Sword. At sa maikling sagot ay ipinakita ni Namgang-an ang kanyang pagkaunawa at pagtanggap dito. Sa masusing pagtingin ni Namgang-an, binanggit niya ang partikular na anyo at katangian ng isa pang sining na nakita niya, ang demonic art na may natatanging kulay asul na bumabalot dito at nagbibigay ng kakaibang anyo habang inilalabas. Muling naalala ni Namgang-an kung saan ito unang lumabas at sumabog, tinukoy at inulit niya ang pangalan nito, ang Demonic Emperor Shi, at idinugtong ni Namgang-an ang kanyang masusing pagmamasid, na sa kanyang paningin ay mas malalim, mas misteryoso, at mas kakaiba ang anyo at pakiramdam ng asol na kapangyarihang ito kumpara sa mas maagang nakita niyang may kulay pula. Sa mas seryosong tono at mas malalim na pag-usisa, ibinaling ni Namgang-an ang usapan sa mas mahalagang bagay, na hindi lamang ang anyo at lakas ang mahalaga rito, at tinanong niya kay Sorayang kung naramdaman ba nito ang anumang kakaiba at hindi karaniwang damdamin at pangyayari sa loob, habang ginagamit at inilalabas niya ang nasabing kapangyarihan, nagtanong si Sorayang kung ano ang ibig sabihin ni Namgang-an at kung ano ang dapat niyang mapansin. Sa pagtitimbang ni Namgang-an, ibinahagi niya ang kanyang pag-iingat, na hindi siya tiyak kung nararapat ba niyang sabihin at ipaalam ito kay Sorayang, dahil sa karaniwang kaugalian at paraan ng pagkatuto ay mga bagay na dapat matutuklasan at matutunan ng bawat isa sa sarili nilang pagsisikap at karanasan. Muling tinanong ni Sorayang kung mayroon bang malaking problema at kapahamakan na kaugnay nito. Sa mas seryoso at mabigat na babala ni Namgang-an, ipinaliwanag niya ang matinding panganib na nakakabit sa kapangyarihang iyon, na kung hindi ito mapipigilan at mapapamahalaan ng maayos at may sapat na disiplina, darating ang panahon na magdudulot ito ng malawakang pagdanak ng dugo at pagkawasak, at idinugtong niya ang mas masaklap na kahihinatnan, na ang pinakamalaking banta ay ang pagkawala ng sariling isip at katinuan, at tuluyang mabaliw ng lakas na iyon. Sa pagpatuloy ng babala, nilinaw pa ni Namgang-an ang anyo ng pagkawasak na iyon, na ang huling kalagayan ay ang pagiging isang walang isip at nagngangalit na nilalang na tinatawag na Berserk Demon. At mula rito ay tinanong niya kay Sorayang kung kamakailan lamang ba ay pilit at pinagpuyatan niyang matutunan at mapagkadalubhasaan ang nasabing demonic art sa kabila ng kanyang kasalukuyang antas at kakayahan. Ipinaliwanag ni Sorayang ng tapat at malinaw ang pinagmulan ng kanyang karanasan, na sa pagkakataong ito ay nakatagpo at nakaharap niya ang isang priestess ng Heavenly Dragon Palace, habang siya ay nasa loob ng Madwood Forest, at doon nagsimula ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa paggamit ng kapangyarihang ito. Sa loob ng masalimuot at nakakatakot na kailaliman ng Madwood Forest, makikita ang matinding sandali ng pakikipaglaban, nakatali at nakadikit sa mga malalaki at baluktot na ugat at katawan ng halaman ang babaeng taga Heavenly Dragon Palace, habang nakatayo ng matatag si Sorayang at mahigpit na itinutok ang kanyang espada. Mula rito ay humahampas at kumakalat ang matinding alon ng asol at lunti ang liwanag at lakas na nagmumula sa sandata at sa katawan ng salamangkero. Habang muling bumabalik sa alaala ang matinding pakiramdam at bigat ng pangyayaring iyon, sa kanyang sariling pag-unawa at pagbabalik tanaw ay inamin niya na sa kaganapang iyon ay napasipsip at napasok sa kanyang katawan at daloy ng chi ang napakarami at matapang na dami ng tinatawag na wood chi na namamayani sa buong gubat na iyon. Muling bumalik sa kasalukuyan at sa payapang tanawin ng matatarik na kabundukan na nakabalot sa hamog at liwanag, ipinakita ni Namgang-an ang kanyang pagkaunawa at pagtanggap sa mga nabanggit na pangyayari. Habang nakatayo sila sa matayog na talampas na nakaharap sa malawak na hanay ng mga bundok, sa pagbabalik tanaw at masusing pagsusuri ni Namgang-an sa kalagayan ni Sorayang ay nabanggit niya ang katangian ng wood chi, at idinugtong niya ang matinding katotohanan, na kung may nakahalong ibang uri ng kalikasan ng chi ang nakapasok din noon, hindi sana nakaligtas at nakatayo pa si Sorayang sa harapan niya ngayon. Ipinaliwanag niya na ang wood chi na kabilang sa 5 pangunahing elemento ay tumutukoy at sumisimbolo sa Asher Dragon ng silangan, ang lakas na kaugnay ng panahon ng tagsibol at pag-usbong, kung saan ito ay pinakamasigla, pinakamakapangyarihan, at pinakabuong buhay kapag nagsisimula at lumalago ang lahat ng uri ng buhay, at idinugtong niya ang likas na gamit nito, na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga at napakabisa nito sa pagpapanatili ng lakas, pagpapasigla, at muling pagbuhay sa katawan at diwa.
Sa isipan at pag-uugnay ni Sorayang sa mga impormasyong ito, habang muling lumilitaw ang alaala ng nakakatakot at baluktot na anyo ng nilalang na nakaharap niya noon, nabuo sa kanyang pag-unawa ang tunay na layunin at gawain ng Heavenly Dragon Palace sa Madwood Forest, na sa lugar na iyon ay sinikap at pilit nilang pinalalaki at pinalalakas ang katangiang ito ng pagpapasigla at muling pagkabuhay na taglay ng Wuxi, at dito nagsimula ang mga masalimuot at mapanganib na pangyayaring kanyang nasaksihan. Sa karugtong na paliwanag ni Nam Gang-an, ibinahagi niya ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit nakaligtas pa rin si Sorayang sa gitna ng mga panganib na iyon, na ang mga marurumi at masasamang uri ng diwa at lakas na katulad ng nakapaligid doon ay nasa mas mababang antas at nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonic chi na kanyang ginagamit, kaya't nagsilbi itong proteksyon at kakayahang makayanin ang mga panganib na iyon. Gayunpaman, sa mas seryoso at mas mabigat na babala na ibinigay ni Nam Gang-an, ipinaliwanag niya ang tunay at patuloy na banta na nakababad pa rin sa loob ni Sorayang, na kahit pa nagawa nitong mapagtagumpayan at mapamahalaan ang masasamang diwa at lakas na iyon noon, hindi pa natatapos ang panganib dahil ang likas na katangian at bakas ng Wuxi na nakapasok ay nananatili pa rin at hindi nawawala sa kanyang sistema, at sa pagkabahala at pag-usisa ni Sorayang ay natanong niya kung ano ang magiging kahihinatnan at mangyayari mula rito. Tumingin lamang si Nam Gang-an kay Sorayang, habang ang paligid ay naging mas tahimik sa paghihintay ng sagot. Ibinunyag ni Nam Gang-an ang buong katotohanan na ang natitirang katangian ng Wuxi ay patuloy na lalago, dadami, at kakalat sa loob ng kusa at walang tigil, hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan na nitong sakupin, kontrolin, at palitan ang sariling isip, kaluluwa, at diwa ni Sorayang, at maging ganap na hawak ng masalimuot at mapanganib na demonic art na kanyang ginagamit. Ipinaliwanag ni Nam Gang-an ang likas na hangganan ng katawan at diwa ng tao, na ang katawan ay parang sisidlan na may tiyak na kakayahan at sukat lamang, kaya't napakahirap at halos hindi karaniwan na matutunan at mapagkadalubhasaan ang dalawang magkaibang demonic arts ng sabay. Idinugtong niya na hindi sana naganap ang ganitong mga panganib at kahirapan kung nanatili lamang sa isa ang pinili ni Sorayang, ngunit naging mas masalimuot at mabigat ang sitwasyon dahil pilit itong nagtatagumpay sa isa pang sining na kasing taas at kasing lakas ng una. Sa pakikinig sa mga salitang ito, biglang bumalik sa isipan at alaala ni Sorayang ang mga salitang binitiwan sa kanya ng Demon Lord noong siya ay nasa malalim na panaginip, mga paalala at aral na tila muling nabuhay at nagkaroon ng bagong kahulugan sa gitna ng kasalukuyang usapan. Sa muling pagpapakita ng tanawin mula sa panaginip, ipinaalala ng Demon Lord na huwag ikulong at limitahan ang sarili sa karaniwang pamantayan, dahil si Sorayang ay ang kauna-unahang First Heavenly Demon na nagtataglay at nag-aaral ng dalawang ganap at dakilang demonic arts, at idinugtong niya ang katangian ng landas na tinatahak nito, na likas na puno ito ng mga pagsubok, hirap, at matitinding hamon na hindi maiiwasan. Sa pagpapatuloy ng mga salita ng Demon Lord, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa hirap, na sinumang naglalakbay sa ganitong landas at pilit na nililimitahan ang sarili ay hindi kailanman makararating sa tunay na kadakilaan at hindi tunay na mapagkadalubhasaan ang kapangyarihang hawak nito. Muling bumalik sa kasalukuyan, makikita ang maganda at masiglang tanawin ng pagsikat ng araw, kung saan ang liwanag ay humahalo sa mga ulap at nagbibigay ng bagong kulay at liwanag sa buong kalangitan. Ibinahagi ni Nam Gang-an ang kanyang sariling pagtitimbang na kung pagbabatayan ang kanyang angkan at mga paninindigan ay hindi nararapat at hindi dapat siyang magbigay ng anumang lunas at solusyon kay Sorayang, ngunit labis siyang nag-aalala at ayaw niyang makita ang pagbagsak at pagkawasak ng isang taong taglay ang ganitong kadakilaan at potensyal, at idinugtong niya ang mas malalim na dahilan, na kung hindi ito gagawin, sa hinaharap ay maaaring masangkot at mapinsala ang mga walang malay at inosenteng tao sa mga pangyayaring kaugnay nito, kaya't napagpasyahan niyang ibahagi ang kanyang nalalaman. Sa maikli ngunit matatag na sagot ni Sorayang ay ipinakita niya ang kanyang sariling paninindigan, na hindi kailangan at hindi kinakailangan ni Nam Gang-an na gawin iyon at mag-alala pa ng labis, at sinabing ayos lamang ang lahat. Sa pagkabigla ni Nam Gang-an ay nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito at kung ano ang nasa isip ni Sorayang. Muling bumalik sa alaala ni Sorayang ang matatag na mukha ng Demon Lord sa likuran ng isipan. Humarap si Sorayang kay Nam Gang-an na may matibay na kumpiyansa at pananalig sa sariling kakayahan na makikita sa kanyang mukha, na malinaw at tiyak sa kanyang isipan na kaya niyang pag-aralan, mapamahalaan, at mapagkadalubhasaan ng ganap at walang anumang problema ang Demonic Emperor Chi na kanyang ginagamit at pinag-aaralan.
Sa biglaang pagkakataon ay may biglang dumating malaking paa na may matatalim at matitigas na kuko na humahampas at dumadapo ng malakas sa lupa, kasabay ng malalakas at matitinding tunog ng pagkilos nila. Sa gitna ng bitik-bitik at matigas na lupa, sabay na lumitaw at humakbang ng matatag ang dalawang makapangyarihang nilalang, ang King of Tigre, at ang maganda at matikas na gintong Zorro na si Goldie na may mahaba at malambot na balahibo. Habang naglalakad sila at nagpapakita ng kanilang lakas sa bawat hakbang, sa isipan ni Sorayang ay nabuo ang matibay na pasya, na kung ang sarili niyang katawan at sisidlan ay hindi sapat at malaki para sa kapangyarihang kanyang tinataglay, gagawin niya ang lahat upang palawakin at palakasin ito. Hindi siya atras at susuko sa anumang hamon, dahil buo na ang kanyang desisyon na marating ang pinakadulo at pinakamatayog na rurok ng demonic path. Sa pagkakita ni Namgang-an sa mga nilalang na ito, halos mapatigil siya sa kanyang pagtindig at puno ng pagkamangha at gulat ang kanyang mukha. Napabulalas siya ng damdamin at napagtanto sa kanyang sarili na totoo at hindi gawa-gawa lamang ang mga sabi-sabi at kwentong narinig niya tungkol sa mga nilalang na ito, mga kwentong matagal nang kumakalat sa buong mundo ng Merm. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang matibay na kaisipan at sinabi na kahit pa hindi pa rin sapat at malaki ang kanyang sisidlan sa mga susunod na panahon at pagsubok, hindi siya natatakot dahil alam niyang may mga kaibigan at kasama siyang laging nakaalalay at handang tumulong sa kanya. Lumapit ng masigla si Goldie patungo kay Sorayang, habang dahan-dahan na hinaplos ito ni Sorayang, habang masayang tinanong kung kumusta at naging kalagayan nito sa mahabang panahong hindi sila nagkita, sumagot si Goldie sa malambing at masayang tunog. Habang dinidilaan ni Goldie ang mukha ni Sorayang, na bahagyang napapangiwi at napapakilos dahil sa keti at init, sa isipan ni Namgang-an ay nabuo ang mas malinaw na pagtingin, na ni Sorayang, na tinuturing na young leader ng Demonic Dragon, ay may kakayahang hawakan, pakitunguhan, at magkaroon ng ugnayan sa ganitong uri ng mitikal at pambihirang nilalang, at sa kanyang sariling damdamin ay napagtanto niyang marahil ay labis lamang ang kanyang pag-aalala at pangamba noong una pa lamang. Sa masusing pagtingin at pagmamasid sa nangyayari, napansin at napagtanto sa isipan ni Namgang-an ang isang pambihira at kahangahangang pangyayari, na sa bawat bahagi ng balat at sugat na dinidilaan at naididikit ng laway ng gintong Zorro ay dahan-dahan at mabilis na gumagaling at naghihilom, isang kakayahang napakabihira at napakahalaga na makita at masaksihan. Lumipat ang tagpo sa malawak na daanan sa pagitan ng matatarik na kabundukan, damang-dama at napansin ni Namgang-an ang malakas at malinaw na daloy ng demonic chi na humahampas mula sa malayo. Nalaman niya na ang pangkat na mabilis na lumapit sa kanilang kinaroroonan, upang samahan si Sorayang sa kanyang paglalakbay. Sa mas malinaw at mas malapit na tanawin, makikita si Gugo ng pangkat, kasama si Yang Jung at iba pang matatapat na kasama na nakasakay sa mga kabayo at humahampas ng mabilis sa daan. Tumingin si Sorayang sa kinaroroonan, habang nakatayo sa matayog na bato. Makikita ang matatag, masigla, at puno ng pasya na ekspresyon, habang nakikita at inaasahan ang pagdating ng kanyang mga kasama. Nabuo ang pasya ni Sorayang na ito na ang tamang panahon, na ngayong ay narito na silang lahat ay panahon na upang gawin ang kanyang ganap at tunay na pagpapakilala at pagpasok sa malawak na daigdig ng Merm. Sa pagkabigla ni Namgang-an ay tinanong niya kung balak na ba nitong umalis na agad. Tumayo si Sorayang ng tuwid at may dignidad, habang itinataas at pinagkakros ang kanyang mga kamay sa harap ng dibdib, ang karaniwang pagbati at paggalang sa mundo ng Merm. Ibinahagi niya ang kanyang pagkilala, na ang naging tunggalian at labanan nila ay tunay na kahanga-hanga at napakagandang karanasan, at ipinangako niya kay Namgang-an na gagamitin niya ang lahat ng natutunan at naramdaman mula rito upang lalo pang mapalalim, mapalakas, at mapabuti ang kanyang sarili at kakayahan. Bago humiwalay ay nagpaalala rin siya at nagbili ng pag-iingat at kalusugan para kay Namgang-an. Bilang tugon at pagganti ng paggalang, ganoon din ang ginawa ni Namgang-an, itinaas at pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa formal na paraan, matatag at seryoso ang kanyang mukha ngunit may halong malalim na damdamin sa kanyang mga mata, at sa simpleng salita ay ipinaalam niya ang kanilang paghihiwalay at pagpapalam sa isa't isa. Sa maikli ngunit matalas na pagtingin sa mga mata ni Namgang-an, makikita ang lahat ng damdamin, pag-asa, pagkabahala, paghanga, at tahimik na panalangin, lahat ay nakapaloob sa kanyang titig, habang pinagmamasdan ang paglisan ni Sorayang. Sa huling sandali at huling salitang iniwan ni Namgang-an, sinabi niya na sana sa kanyang paglalakbay at paggamit ng kapangyarihan ay hindi siya tuluyang madala, at mabago ng kalikasan at lakas ng demonic path na kanyang tinatahak.